Okay. So before we go to lesson 6, sa last time, December 16, ito yung ating last lesson, lesson 5. So if you can recall, last year, lesson 5 lang, we discussed these things: corporate tax, special tax, non-resident citizen, domestic, resident foreign corp, non-resident. Can you recall this one? Last year? Ito yung ating last na pinag-usapan. Last December 16. So, just a recap, just a review ng last nating na-data. Before we jump to lesson number 6. Salapi. Mag-roll call muna. Alam ko, nandiyan ba? Zores. Patlaan, Jackie. O, di ba narinig ka? Audio pa ako? Doc, mahina po yung audio nyo. Ano, sir? Medyo mahina po. Try na itong mic. Mas malakas. Paklaan na dyan. Hindi na ba rin? Baluntong. Lesson, sir. Pinavides. Plano. Present po. Aston Johan. Chihoko, Cassandra. Present po. Briantes. Osme. Present po. Briantes, 2 successive absences na wala na siguro. Osme, Roxy. Present po, sir. Crispino. Present po. Danong, John Paul. Si Danong, 2 successive absences din. Si Carmen. Present po, sir. Present po. La Cruz. Present po. Samparo. Present po, sir. Yota. Present po. Fernandez. Fernandez, wala. Garvida. Present po. Indapa, Jaika. Po. Indapa. Absent.
Gonzales Hana. Present po. Izando Tricia. Present po, sir. Nat. Present po. Sean Present po. Cargado. Present po. Dobrico. Dobrico wala. Ledesma. Lubrico po, present po, sir. Ledesma. Present po, sir. Present po. Domino Ryle. Present po. Kashif. Present po. Alantan. Present po. Lukot Christian. Present po, sir. Manuel Jansen. Sir. Present po. Manuel Jan Angelo. Present po, sir. Present. Maratas. Present po. Marcelo. Marcelo A3. Azula. Present po. Granda Giselle. Present po. Moises John Mark. And it's wala sa oras. John Mark Moises wala. Nunez. Ate. Ortega. Present po. Ortiz Glenn. Present, sir. Dayan. Lona. Okay. Parado. Present po, sir. Present. Sabihin mo pangalan mo. Boy Nicole. Boy Present po. Polo. Present po, sir. Present. Robo. Prisma. Ihada. Present, sir. Isay. Present. Raigo. Present po. Ciel Rigo. Ta. Absent Rigo. Rosales. Sir, present. Rosales Micaela to ha. Yan. Present po. Rosales Gia. Present po. Rojas. Ta. Sumala. Present po. Churio Joseph. Then Ariela. And then Ralba. Present po.
Tupeno Napoleon. Present, sir. Tupeno Napoleon, dyan ba? Na. Urbano. Present, Present po, sir. sir. Urbano, wala. Present po. Vasquez. Present po, sir. Verdadero. Clarice. Present po. Vicente. Present. Bago 68 talaga kami. Volante. Hanggang 70. So, ganun. Volante. Pag-online class, pero kung Hindi lahat. kahit pumapasok ka Oo, kaya nga yung Saturday class namin hati eh. hinahati. Kala ko pinagpasok. Hindi yung ibang hindi hati. Talagang sisipan kami. O yung mic nyo, Okay na? Okay na yung Volante. Present po. Zamora. Present po. Okay. Zamora, teka. Yung absent Yung mga nagtatanong, no? Those are asking questions regarding if kailan ang face-to-face. Di ba you have attended the orientation? And it was discussed in the orientation. Umatin kayo ha. It was discussed in the orientation that first 9 meetings, first 9 weeks, in our case, first 9 Tuesdays are online. Then the last 9 Tuesdays are face-to-face. Yun ang di ba? 9-9. First 9 and last 9. yes. So first 9 online, last 9 face-to-face. It applies to all subjects na mag face-to-face. Ngayon, hindi naman lahat ng subjects ay mag face-to-face. Kasi pag kunti lang kayo, example, 8, 9, 10, hindi pwedeng hindi rin mag face-to-face. Pero yung mararami na example, mga research subjects ko, numbering, pag research subject kasi automatic ka rin eh. May face-to-face, no? Feasibility study, research and edu, marketing research. Talagang yan, may face-to-face past 9. Ibang subjects, depende sa class size, no? Pag kunti lang naman example, 7 lang naman kayo, ay pwede hindi na mag face-to-face yan. So yan ang tandaan nyo, last 9. I'm not exactly pang ilang meeting na natin to. But I know, wala pa rin 9 meetings. So online pa rin tayo. Now yung mga asking schedule, wala pa akong schedule na niro-roll out kasi nga, di ba, if you can recall last year, nagpo-vote si Dean if what is the preferred modality ng mga students, kung pure online or pure on-site, di ba? Di ba nagbutuhan kayo gano'n? Last year? Sa ating micro, you voted na Yes. pure online, di ba? Can you recall that? Ngayon, hindi ko pa natatanong kayo din kung ganun pa rin setup ngayon na mag-vote pa rin yung mga students. But I know, if pag nag-votean, alam ko naman, pipiliin nyo pure online, di ba? Kaya hindi pa ako nagpapa-roll out ng schedule. Ngayon, pag walang botohan na gano'n, since marami kayo talaga, and this one is a computation, yung mga computation sa taxation, talagang i-online ko to. And makahatiin ko yung subject kasi sobrang dami yun, di ba? Numbering like 64, pag umating kayo lahat sa face-to-face, 64 kayo lahat. So hindi ka magkakasya na, ay proposing to Dean na hatiin yung klase 32-32. Okay? Para I'm planning this one na kayo pinakauna kong schedule, like starting 8 o'clock in the morning. Para pag may mga trabaho ng hapon, base natin, pag nagkataon, ang taxation natin umaga is starting 8. Example, 8 to 10, then 10 to 12. Dalawang klase, 2 oras. Para may mga pasok ng hapon,
pwede. That is kung meron tayong face-to-face, no? E panagbutuhan tayo to the last year, I know you will prefer online naman, pure online, di ba? So, walang problema sa scheduling. Pero pag nag-last time tayo ay face-to-face, yun ang setup. May pinakauna kong klase sa umaga. I'm just proposing this na. Dalawang klase kasi nga sobrang dami nyo. So, whichever, hindi pala, hahatiin ko to ng para walang bias on my part, alphabetical yan. So, 8 to 10, tapos merong 10 to 12, tig-2 oras. So, just in case, no, lahat ng mga may work dito, schedule ang work ng Sabado ng hapon. Starting 1. Kasi ang panghapon ko, para sa mga research subjects ko, until 7 o'clock in the evening. Okay, may question before we go to the lesson. Dito ko siya, may estudyante akong parang late enrolled. Dobri ko, nandyan ka ba? Yes po, Doc. Okay, kasi kanina, ikaw yung late enrolled, di ba? Yes po. Have you just jump in? Parang wala ka rin sa attendance. Po? Narating mo lang ba? O kanina pa? Okay, sige. So, is my PowerPoint visible? Baka nawawala kasi. Yes po. Okay, so, on your screen, you will see itong ating lesson taken last 2025, lesson 5. Then we're going to continue lesson 6. So I will now move my slide to lesson 6. Ayan, di pa nagkakilala aking full name, mga late enrollee dito or transfer. That is my full name. And we are now in lesson 6, tax on passive income. Then ulit gagawin natin guys, I'm going to ask for recitation. Pag hindi naman nagtawag, you can just type your answer sa ating chat box kasi pagkatapos ng klase, nililista ko yung mga sumasagot sa chat box na hindi ko naka-accommodate sa recitation. Lesson 6 is about taxation of passive income. So, muna dito, recitation, tax. January 6. And I appreciate if, just want to reiterate, I appreciate if you will open your cam while I'm having the discussion. Okay. So before I jump into this one, ano bang ibig sabihin ng passive income? Do you have an idea? Passive income. Maraming klase ng income, but this one is passive income. I know nadaanan natin to, pero mga idea, passive. Napasalati pala. Maklase natin, 3 o'clock, pag ngayon lang dati yan. May klase ba kanina? Before my class, meron ba kayong 1:30 to 3, like that? Meron ba kayong ganong klase? Or ako yung pinakauna? Una ka. Kasi kaya ko sa ibang klase na nalilid sa akin. Okay. Sige, an idea, Mark Prisma. Baka nakamute si Mark Prisma pag nagtatawag ko. Isa ba nakaroon sa kamay mo? Baka muted ka. Idiota. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Audible po. Yes, are you answering? Yung tanong ko? Yes po. Okay, sige. What do you have an idea what is passive income?
Hi po, sir. So, for passive income po, ito po yung type of income na kahit wala ka pong ginagawa, if mayroon kang kikitain, pagdating ng pag lumipas ng makailang araw, ganun. Ito lang ginagawa ng parang ganyan tayo. Yes. Sige. Sino pa? Purisima, nakataas kamay mo kasi. May sagot ka ba? O, ito na. Bulano. Yung passive income po, ito po yung na hindi nyo na po kailangan gaano maglaan po ng effort, pero kikita ka po, like investment po or rent kung nagpaparenta ka po ng bahay. Okay. Paluntong. Kunwari po nagpaparent po kayo ng apartment. Tapos pumapasok na po sa inyo yung pera. Okay. Pinavides. Ito po yung money na kinikita sa ibang sources po other than the traditional job po. Yes, CJ. Mute. Okay. Saan ka may CJ? Nakamute eh. Imaratas. Yung mga 5-6 po. Sabi 5-6. Yung mga nagpapautang lang po ng pera, tapos tubo lang ng tubo. Kunyari po magre-renew lang po yung isang nangungutang dun sa nagpapautang. Para pong more on money lang po talaga yung working nung para magkaroon ng income. At tinawag sang 5-6. Po siya, sir? Kunyari po yung sa 1,000, meron siyang 10% discount or 20% discount. Depende po sa usapan nyo po. Pwede pong 1 month lang yung interval nung payment. Pwede din pong 2 months. Ganun po. Yung pag nangutang 1,000, may discount? Hindi po. Tubo po. O, the interest. Kunyari po, 1,000. Opo, may interest po siya na 200. Tapos po, pag nag-ano ka po ng 5,000, meron ka na pong 1,000 interest. Eh, kasi mga Kaya po interest 5. discount. So, itong nangutang ng 5 pesos, pagkanong bayad? Wala po. Ha? Wala 5 po. pesos. Pag nangutang 5 pesos, magkano bayad? Pwede po piso. Hindi siya mabayad mo? Opo. Pag negosyo, nangutang ka ng 5, dapat mo piso. Di ba 6 ang mabayad mo? Hindi po. Ayun lang po yung pinaka-term ng nung ganong For example, nangutang akong 5 pesos sa'yo, babayad ko sa'yo, piso lang? hindi po. Magkano? 6 po. Kaya nga 5-6. Opo, ganun na siya. So 20% yung tubo, Yung pinaka-interest po. Opo. parado. Po sir, yung passive income po yung kita po muna sa investments. Kumbaga po, kumikita ka ng pera mo po para sa'yo po. Okay, so nobody mentioned salary. Kasi ang salary ay pinaghihirapan. Active ang income na salary kasi pinaghihirapan natin. Yung effort, di ba? Exerted effort. Ang opposite, yung passive, yung tumatanggap ka lang nang walang masyadong effort. You mentioned investment, you mentioned rental income, you mentioned interest income from loans. Those are samples, just samples of passive income. Yun ang ating ina-tax ngayong araw na to. Tax on passive income. Then we have the learning outcomes at the end of the lesson. You should know how to identify the different sources of passive income. Magkano ang tax rate din, that is tax rate for passive income. Prices, investment, savings account. Yon, you should know how to compute. Pag ikaw
nagpapa-contest, then nabigay ka ng prizes in kind or in cash, by action, depende sa amount. Yun ang target natin for today. Yes, Ma'am Tuana, may question, sagot? Baka nakamute. Okay na po. Kaya na banggit naman na po nila. So, yung mga other terms of income lang po is yung mga like dividend, stocks, real estate, mga ganun din po. Yeah, dividends, no? Dividends is included sa passive income na tinatanggap natin. Pero ngayon kasi so far, no, you are exposed, kasi working kayo, you are exposed to just the salary income. Pero hindi pa tayo sa salary income, no? Doon tayo sa mga passive income. But later, you should know how to compute yung mga taxes sa inyong mga salary income. Pero ngayong araw na to, just the passive income. Para matadaan ang klase ng ng passive income ngayong araw na to. So, rolling out the objectives or the learning outcomes, and still also rolling out the topics to be covered as well. And hopefully we can finish all of this day. We won't have like 10 slides, but may mga computation kasi. And hopefully we can cover all of this today. Meron pang nasa Dabi, Polian, Poliantes Pingoy. Are you on board na? Poliantes Pingoy. Poliantes Pingoy, are you on board? Tama kayo dyan? Okay, passive income. Yung nasa left column, those are just samples of passive income. Yung nasa right column, ito yung mga tax rate. Of course, the tax rate is always evolving. It is always changing. No? May mga bago ng tax rate ngayon. Kasi may train law na tayong tinatawag ngayon. But for the purpose of passive income, number one, sino ba dito may deposit sa bangko? Savings account or time deposit. Yan, may mga deposit sila sa bangko. Kasi pag yan ay payroll account, di ba? Pag payroll sa isang company, pag-open account ka sa bangko. No? Pero yung mga deposit na you open an account talaga for the purpose, example of business or savings, yun, mas malaki yung yung interest. Kasi naiipon eh. Ang sweldo kasi, you open an account, yung papasok ang sweldo nyo, then automatically pag kinsenas katapusan, dinimidron nyo. So walang natitira na. Pero yung mga savings account na meron kang checking account, for example, savings account, time deposit, it stays, no? The amount stays dun sa bangko. So mas malaki yung kinikita mo. So magkano ang tax? Ang tinatax dito, interest income. Yung nakita mo yung nag-deposit, tapos meron kang income. Hindi to interest sa nagpautang ka. Ito ay interest sa mga savings account mo. Napaka-konti lang ng example, magkano bang interest income? Just for the sake of example, no? May pera ka sa bangko 100,000 pesos. 100,000 pesos. Okay? Tapos ang interest income niya ay 1%. Napaka-konti ang interest income sa bangko. As investment na. So interest income in the bank is 1%. So 100,000 times 1%, that is 1,000 income mo sa bangko. And tinatax 20%. Magkano 20% ng 1,000? Yan. That is 200 pesos. Yan tax rate.
Siyempre, maraming klase ng service offer ng mga bangko. No? May time deposit, may trust fund, may checking account. Okay? So, bakit number 1 siya? Ang pinaka-common kasi nating investment ay sa bangko. Bank deposit. I don't know kung meron ditong nag-invest sa stocks, no? Pero I know mas marami dito ang may bank accounts. Kaya yan ang pinaka-common nating passive income. As employee, pag negosyante ka naman marami ka mga passive income Example, paparenta ka ng mga tent-door apartment or condo unit, passive income. Yung number 2 natin, royalties. Ito yung ikaw ay mayroong you are an author of a book, you produce a movie, gumawa ka ng kanta, gumawa ka ng mga novels, poem, gano'n. Meron kang royalty dyan. Example, meron akong prof sa Gak Advisor sa Doctoral 2017. Dr. Sonia de la Cruz. Susulat siya ng libro. Okay, then every quarter, mayroon siyang tinatanggap na 200,000 pesos from the publisher ng book. Kasi yung kanyang mga book, pag binili, siyempre, mayroon siyang share doon sa pagbebenta ng book. That is what we call royalty. Example, nakabenta ka ng ang book for example is 500 pesos. Tapos nakapagbenta yung publisher ng 1,000. That is 500,000 pesos. Sabihin natin 10% ang iyong royalty. Tapos 50,000. Meron kang kita, no? Nag-publish ka ng book, ginamit ng isang movie yung iyong kanta, yung novel mo ginamit. Yan, meron kang royalty. Okay? Or ikaw ay ikaw ay Jollibee for example, no? Tapos yung franchise mo every year nagbabayad sa'yo ng 10% based sa kanilang gross sales. Meron kang royalty. Yung royalty na kinikita mo sa franchise mo every year, yan tinatax. Pagkano? That is 10% or 20%. Pag sa libro kasi, 10%. Pag mga franchise na, mga 20%. Okay. Number 3, tanong ko dito, sino ba dito nakaranas manalo? In kind or in cash? Dati nalo ko ng loto many years ago, siguro mga 20 years ago, napang taon din, 2026, siguro mga 2006, nanalo ko, more than 20 years na pala, nanalo ko sa loto like 28,000 pesos. For that time, 25 years ago, malaking pera na yun, 28,000 pesos. Napanalunan ko yung 5 combination sa loto. Nanalo ko lang. Mas pala yung nanalo din sa Tigpa 500. Di ba mga 10 beses ang nanalo sa Tigpa 500 sa loto. Yan. Okay? O sino ditong nanalo na sa loto? Pwede siyang in kind or pwede siyang in cash. Pero ba? Harap tayo sa natin sa ating chat box. Ikaw, Erwin Vicente, nalo ka na ba? Sa raffle, 1,000 cash sa mga event. May mga swerte talaga sa raffle pag Christmas. Ako, swerte rin ako sa raffle. Dati nga, nanalo na ako ng 30,000 mga year 2010, 2011. Nanalo ka sa raffle, 30,000. Tapos, plancha. Electric fan. Madalas manalo ng ganun. Okay. So, wala dito nanalo no? Kasi Mark Anthony nanalo na 1,000 cash sa mga event. Sa ending daw. Sa ending. Nanalo sa ending. Okay. Kasi pag nanalo ka sa sa isang contest, pag yung price ay 10,000 or below, hindi siya tinatax ng direkta.
Yung napanulunan mo, isasama mo yan sa iyong computation na yung salary. Example, ang sweldo mo ay 30,000 isang buwan. Then 30,000 times 12, isang taon, ang sahod mo ay 360,000. Tapos nanalo ka ng television for 20,000. Yung 20,000, isasama mo yun sa total salary mo to compute ang iyong income sa loob ng isang taon. Prices 10,000 or less. Kaya pag ikaw nanalo ng magkano yung grocery, o pag yung grocery ay 1,000 or 900 or 10,000 below, yun isama sa total sweldo mo sa buong taon to compute the income tax. Pero pag yung napanalo na may more than 10,000, over 10,000, ang tax niyan right away ay 20%. Final tax. Pag sa yung final tax, kung napanalunan mo, bago ibigay sa'yo, babawasan mo na ng tax. And then tawag natin final tax. Kapag nanalo ka ng sasakyan, worth 600,000 pesos yung kotse, grand raffle sa Christmas party ng iyong company, napanalo ng grand prize, 600,000 pesos sa market value ng sasakyan. Kasi ang winnings, pwede siyang in cash, pwede siyang in kind. Pag napanalo mo, 600,000, o di padaling i-compute. Pero pag napanalo mo ay sasakyan, yung fair market value ng sasakyan ang ating i-compute ng tax. Okay? O Avanza, 600,000 grand prize, panalo mo ng December. Okay? So magkano tax babayaran? 20%. 600,000 times 20%. May tax kang babayaran. Ngayon, yung ibang mga prices, mababasa mo, may nakalagay tax-free. Ibig sabihin, yung sponsor ang magbabayad ng tax. Kasi nakalagay tax-free. Pag wala na nakalagay tax-free, yung nanalo ang magbabayad ng tax. Pag winnings na over 10,000 pesos. Isa na yan sa mga party, di ba? Paano pag loto? Yan. Loto, may tumatayo ba ng loto dito? Or PCSO sweepstakes? Pag 10,000 or less, walang 20% na tax yan. Sinasama natin sa sweldo mo. Pero pag yung napanalunan mo ay 100,000 sa loto, 100,000 sweepstakes, right away, bago ibigay siya yung napanalunan, babawasan muna ng 20% tax. Kaya hindi buo yung ibigay sa'yo. 100,000 panalunan mo, 80,000 lang yung mapupunta sa'yo. Pero pag may nakalagay ng tax-free, sabihin yan, yung sponsor ang nagbayad ng tax. So, buong 100,000 ang ibabayad sa'yo. Right? Prices. Imagine mo, nanalo ka ng 10 million, 10 million. Tapos may tax. Mapupunta sa'yo is 8 million. Kasi 20%. Pero pag yung sa loto ay lang naman, example, 9,000 lang. Kung 9,000 bibigay sa'yo, kaya lang, yung 9,000, isasama mo sa iyong total sweldo to compute yung income tax. Number 5, interest income from depository bank under ito mga dollar deposit naman. Kasi di ba pwedeng mag-deposit sa bangko ng peso and dollar deposit. So pag dollar deposit, 15%. Yung number 6, pag pumasa ka number 6 natin, number 6, natawag ko na si Balon Idiota, Bulano, Balonto, Benavides, Maratas, Parado, Pamplona. Okay. Si Rojas. Number 6. Cash and or property dividends received by an individual from a domestic corporation, joint stock company, insurance or mutual fund companies, regional operating headquarter of multinational companies. Okay, Elisa, do you have an idea what is a dividend?
Elisa May, may idea ka? Dividend? Or sino may idea dito para sa dividend? Binanggit ka na ni Abigail, no? Sir, pa-accept po. Sino ba itong i-accept, no? Ang oras na natin na pumasukan. Abigail, ano yung ulit? Dividend, Abigail? Paplan na. Kanina pa po yun, sir, yung nagpapa-accept po ako. Yes, oo. I mean, pinag pa na yung kanina, yung dividend. Sorry po, ano po yan? Ikaw ba nang banggit ng dividend kanina? Okay, sige. Opo. Okay natin kay Abigail kung idea niya ng what is a dividend. Ayan. Yung dividend po kasi, sir, sa stocks po yun. For example, meron po tayong nag-invest po tayo sa stocks ng isang company. So, naging shareholders po tayo. So, yung dividend po, yun po yung sum or ng pera na laging binabayad sa'yo. For example po, every year, may dividend ka na 5% nung hinulog mo. Parang ganun po siya. Okay. Yan lang ako guys, meron akong trivia. Alam niyo ba ngayon na nabasa ko sa Facebook to, no? Ang stocks ng Jollibee 150 ba? 150 pesos per share. If you want to buy stock of Jollibee, pag meron kang 1,500, pwede ka na bang stockholder ng Jollibee kasi 1.5 lang bawat isang, 150 bawat isang piraso ng stock. Tapos minimum na pwede mong bilhin 10, that is 1.5. Stockholder ka na ng Jollibee. Now, pag stockholder na ng Jollibee, ikita ka na dyan. Kasi stocks are investment. Pag sa mga corporation, pag meron kang pera, di ba passive income to, yun? Meron kang stocks from different corporations, sa BPI, Jollibee, Petron, Globe, Smart. Lahat sila binila mo ng stocks. Okay? Yung stockholder ka na ng mga 5-10 companies na. Yun bawat taon, kumikita ka dun sa kanila. Kasi pag bumibili ng stocks, your purpose is to earn. Dapat kumita ang stocks mo in the form of dividend. So bawat taon, mga companies ay nagbibigay ng dividend sa lahat ng kanilang mga stockholders. Example, sabi ng Jollibee, no, lahat ng stockholders namin ngayong taon ay magbibigay ng dividend na 200 bawat share. Eh di ba may 10 ang share ng Jollibee, that is 10 times 200, then 2,000. Kaya lang pag cash dividend, meron kang tax babayaran, magkano? 10%. Kasi income yung dividend eh. Okay? Pag property dividends naman, kasi pwedeng cash ang dividend, pwedeng property. Sabi ng Jollibee, sige, ngayong taon na to, hindi mo na cash dividend na aming papamigay sa mga stockholders namin, kundi stocks mismo. Dadagdagan namin ang stocks na hawak-hawak nyo. That is stock dividend. Okay? So, magandang investment yan, pero sinasabi ko palagi, no? Pag mag-invest ka sa stocks, yung mga sobrang pera mo na lang. Huwag mong pang-invest ng stocks yung mga pang-tuition fee mo kasi stocks are volatile, hindi sa masyadong stable compared sa savings account deposit. No? So 10% ang tax sa dividend income yun na na-earn from corporations. Now, number 7 natin, pag-usapan natin to last time, no? Na ayoko na mag-admit ng kwan. Sinabi ng oras na istorbo tayo pag-admit ako nag-admit. Okay, number 7, we have talked about this one last time. Pag ikaw merong partnership, tapos hinati yung income ng partnership, kung 3 members, so merong tax na babayaran. 10% ng iyong distributable net income after tax. So share mo din, share mo yan. Share mo sa partnership. Example, yung partnership kumita ng 600,000, itatlo kayo. Net income, 600,000, itatlo kayo, divided by 3. So, tig 200,000 bawat isang partner. Ang tinatawag natin, share man individual doon sa net income after tax.
So magkano ang 10% ng 200,000? That is 20,000. Tax mo ay 20,000 pesos. Kasi 10%. Okay, sa number 8 naman, capital gains. Ito yan natin mga real property na ginagamit sa business. Kasi pag sinabi natin capital asset, ito yung mga asset na example, bahay, lupa, no? Tapos binenta mo yung lupa. Example, lupa, benta mo siya ng ng 20 million. Eh, di ba tumutubo ka, di ba? Tumutubo ka. So, doon sa may binabayaran ka sa BIR yan na 6% doon sa gain. Pero pag yung lupa, pag yung bahay na binibenta mo ay binenta mo, tapos yung pinagbentahan ay ibibili mo rin ng panibagong bahay na iyong titirhan, exempted ka sa capital gains tax. CGT, no? CGT means capital gains tax. Pero pag yung bahay ay binenta mo, tapos yung pinagbentahan mo ay gagamitin mo sa negosyo, yun, meron kang 6% na babayaran sa CGT, sa BIR. So pag nagbenta ka ng lupa, sabihin mo BIR, itong pagbebenta namin ng lupa, ay gagamitin namin na pambili rin ng bahay. Para exempted ka rin sa CGT. Pero pag yung pagbenta na gagamitin mo, iipunin mo lang sa bangko, wala kang paggagamitan, hindi mo bibili ng bahay, bibili mo ng kotse, yun, pagbabayad ka ng CGT or capital gains tax. Okay. Yung sa number 7 kanina, sa number 6 pala, no? Ang tinatax natin sa number 6 ay yung kita mo sa dividend. Okay? Kasi sa pag-shareholder ka ng isang company, dalawang ways how are you going to earn sa stock. Dalawang klase yan. Yung una, pag-earn ka ng dividend. Pangalawa, pag binenta mo yung stock. Okay? Example, si Erwin, no? Stockholder ng Jollibee. Bumili siya ng stock ng Jollibee ngayong January. Pagkano isang stock ng Jollibee? 150. Pagkano binili niya? 10 peraso. That is 10 times 150. That is 1.5. 1.5 yung kanyang investment. And after 1 year, ang stock ng Jollibee ay tumaas. Siyempre, tumataas ang stocks eh. Minsan bumababa rin, ha? Ay sabi ko, ang stocks ay hindi stable investment ng stocks kasi minsan ang stocks ay bumababa, minsan ang stocks ay tumataas. Yeah, assuming yung stock na Erwin sa Jollibee ay 150 ang kanyang pagkakabili isang peraso. Then after 1 year, tumaas ang presyo. No? Naging 200 ang isa. Right? So nangyari dyan, kumita na siya ng 50 pesos bawat isang piraso ng stocks pag binenta niya. Kasi tumataas ang value ng stocks. Okay? Buti kung pataas, diba? Minsan kasi, pababa yung presyo ng stocks. Example, yung CEO ng Jollibee, sample lang, no? Ay nagkaroon ng kaso. Nagkaroon ng scandal. Yan. Yung stock ng Jollibee, bababa. Kasi maraming factors ang nagpapababa ng stocks. Ang presyo ng isang stocks. Minsan tumataas, minsan ay bumababa. Okay. Sabi ni Chris CJ, Doc, yung gross pay ng bawat employer po ng whole every last of the year po nagdi-dividend income siya to present year. Yes, ang bigay ng dividend income ay bawat isang taon. Pero hindi palaging nagbibigay ng dividend ng isang company. Pwede lang i-defer muna ang bigay ng dividend. Kasi for example, isang company ay hindi masyadong kumita. Net loss. O sabi ng company, hindi mo na kami nagbibigay ng dividend ngayong taon kasi hindi masyadong maganda ang performance ng company. Next year na lang. Ayan, no? So, pwede siyang
So, pag dollar deposit, siyempre, i-convert muna natin sa ano yan, sa peso. Para makuha yung price. Iba po ba yung crypto sa dividend, sir? Oo, ang dividend ay ito yung kita mo sa investment. Ang crypto, ito yung investment. Crypto is an investment, di ba? Bibili ka ng cryptocurrencies, investment yan. Pag binenta mo, tumatas ang price. It depends on company or franchise or cooperative stock. Yes. Ang cooperative naman wala namang stockholder sa cooperative. Mga members ang meron sa cooperative. Ang cooperative dividend ang tawag na dividend ang tawag sa cooperative, pero hindi stockholder ang tawag. Example sa university, meron tong cooperative. 4,000 ang isang share. Pag bumili ka ng share, pagkatapos ang bigayan every December sa cooperative, every December, isa na doble. Kasama ko dun sa doble. 4,000 ang kanilang ang investment. Matanggap sila, nag-doble, naging 8,000 pagdating ng December. Kasi cooperative consumer cooperative. Kumbaga ginagamit yung pera sa pagbenta ng product. Siyempre, kung makita yung cooperative, kantin, mga jacket, uniforms, estudyante, kung makita talaga. Credit cooperative naman, depende kung magbabayad mo ng utang. So I will move. So yung net capital gains, so pag binenta mo yung ang pangalawang way how you earn sa stocks, pag yung stocks mo ay binenta mo at tumubo ka, yun, meron kang 15% na babayaran. Example, yung kay Erwin, 50. Ang kanyang kita mo sa 50 kasi tumaas 200, times 10. O di 500. 500 times 0.15. Ang tax niya ay 75 pesos. Kapag complete ng ang tax. Okay, interest from long-term deposit. Pabasa nga. Number 10. Wala sa magbasa si Rojas. Let's go and take this one. Wala nang babasa. Yan, yes. Yan na? Yes, si Kelvin Brian Vasquez. Magbabasa. Basta natin. Hello po, narinig po ba? Interest income from long-term deposit or investment in the form of savings, common or individual trust fund, deposit substitute, investment management accounts, and other investment evidenced by certificates in such form prescribed by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Upon pre-termination before the 5th year, there should be imposed on the entire income from the proceeds of the long-term deposit based on the remaining maturity thereof holding period. Okay. So, diba tinapo yung kanina, siya nung may savings account, deposit sa bangko. Yan. Wala masyado nagtaas ng kamay na. So, wala rin siguro magtataas ng kamay pag nagtanong ako, sino may time deposit? Okay. TD, no? TD or time deposit. Tawag natin dito. Sa bangko kasi, maraming klaseng deposit. Ang pinaka-common yung payroll account. Diba? Nag-open ka ng account for pwede mapasok ang iyong sweldo. Okay? Or pag meron kang napanalunan sa winnings, nag-open ka for savings. Or pag negosyante ka naman, nag-open ka naman ng checking account. Now, pag nanalo ka ng sobrang laking pera, ang tipong nanalo ka ng 150 million pesos. 150 million pesos nanalo ka. Grand prize sa loto. Ang una mong gagawin, ipasok agad sa bangko. Kasi delikado yan pag sa bahay lang. Diba? Pwedeng nakawin, no? Or
kaka-treat mo sa mga kaibigan mo, naubos. Pero pag nasa bangko yan, mas safe, secured, at siyempre, earns interest. Pero anong klaseng service TD ang gagamitin mo? No? TD or time deposit. Ito yung pangmatagalang mga klase ng deposit. I know some of you here are familiar with that time deposit. No? Baka nakalala sa akin mag-time deposit. Ito yung pangmatagalang deposit sa bangko. Hindi mo sa pwedeng galawin. Ang ATM account or passbook deposit, pwede mo siyang i-withdraw bawat kung kailan mo gusto ATM account. Pwede mo siyang withdraw kahit anong oras Passbook account, mapag-passbook ka na pag may pupunta ka sa bangko. No? Pero pag mga payroll account, kahit anong oras, gabi, umaga, madaling araw, pwede mo siyang withdraw. Ang time deposit kasi hindi. Kasi time deposit is long-term deposit. Hindi mo siya pwedeng basta-basta i-withdraw. Kaya tinawag siyang time deposit. May time. May time kung kailan mo lang siya pwedeng i-withdraw. Sabi ni Erwin, para naman po pag na-bankrupt po ang bangko, sir, may habal po ba? Yes, oo. Secured, insured ang pera nyo sa bangko. Up to 1 million pesos. Example, may pera si Erwin sa bangko, 500,000. Na-bankrupt yung bangko. Lahat ng deposit sa bangko ay insured sa PDIC, Philippine Deposit Insurance Corporation. Pag nalugi ang bangko, nasunog, na-hold up, secured. Kasi naka-insured ang pera sa bangko. Okay. So yung time deposit guys, no? Pag 150 million, malaking pera, pasok ko lang sa bangko. Kasi malaking deposit yan. Malaking interest ng 1,500,000. Ang time deposit kasi, habang lumalaki yung pera mo, mas mataas ang deposit. Example, pag 500,000, 5%. Pag 1 million, 10%. Sample lang ha. Pataas sa pataas, 1%, 2%, 3%, 4, 5%. Yan. Pag 1,500,000, siguro sabihin natin mga 10% na. Tapos tumataas ang interest na makukuha mo, depende naman sa tagal, no? Sa tagal ng pag-stay ng pera doon sa bangko. Mas matagal ang stay ng pera mo sa deposit. Example, 3 years, 5 years, 6, mas malaking deposit. So pag mas matagal ang stay, ang holding period sa bangko, mas malaking pera, mas mataas yung interest income. Yan yung kukunin. Kaya lang, hindi mo sa pwedeng ginawin. Kasi pag ginalaw mo yan, automatic. Tapos sabi ng bangko, 1,500,000. Ang interest ay 10% after 3 years. Sa loob ng 3 taon, hindi mo siya pwedeng galawin. Kasi pag winidraw mo yan, forfeited. Forfeited yung interest. Okay? Complete natin 1,500,000. Sample lang. Times 10%, that is 150,000 pesos na income. Interest. Ito passive na passive talaga guys, no? Passive income na passive income talaga to. Kasi ang kita mo, ang interest ma-earn mo dito, interest income sa 1,500,000 is 150,000 pesos. O kahit yung interest lang ang kunin mo, meron ka ng interest income. Kaya meron sang tax. Pag mas matagal deposit mo, ang tax rate mas ilang. Kasi in-encourage dito na ang time deposit ay mag-stay sa bangko ng mas matagal. Kapag yan ay 3 years lang, yung tax na babayaran mo ay 20%. Example, interest income sa time deposit, 150,000. Tapos 3 years lang siya. Okay, so 150 times 0.20, ang tax na babayaran mo ay 30,000 pesos. Ang mas matagal ang pera ko sa bangko, mas maliit yung tax kasi 5%.
Dati ginawa ko yun, mga many years ago. Kung, kasal ko. Lahat ng perang naipon, pinasok ko sa BPI. 4 na buwan. 4 na buwan siyang time deposit. Nag-earn siya ng interest. Pero siyempre, ng mga gastos, na-withdraw ko rin. Kinaraminate ko rin yung aking time deposit. Kasi siyempre, iba pag maraming gastusin eh. Kapag ikaw nag-time deposit or nag-invest sa stocks o sa bonds, perang pang-invest mo, yung mga perang sobra. Kasi pag yan ay mga perang pang-tuition mo, tapos gusto mong patubuan lang, ako, time will come, i-withdraw mo rin yan. Mga perang sobra, no? Excess money ang ginagamit natin pang-invest, hindi mo pang araw-araw na pera na gagamitin. Kasi pag nalugi, wala rin pera mo. May tao mo ba dyan? Wala ng tao Break stocks on certain passive income. Dito naman ay ang individual kasi can invest. Ang corporation can also invest. Ang corporation pwede maging partner. Corporation pwede siyang bumili ng property under its own name. Kasi ang corporation, guys, meron siyang separate personality. Pero sa personality, separate from the owners. Yan ang corporation. May sariling buhay ang corporation. Kaya pag may nabasa ka sa kaso, example, nabasa mo dyan, Kevin Bryan Vasquez versus San Miguel Corporation. Okay? Ibig sabihin doon, hindi tao ang kalaban niya. Corporation, San Miguel. So, ang corporation meron sa sarili, juridical personality, distinct and separate from the owners of the corporation. Ibig sabihin niya, sa corporation, pwede sa bumili ng property. Pwede siyang bumili ng property under its own name. Pwede siyang mag-invest under its own name. So, ang corporation, pwede na siya magkaroon ng passive income. Number 1, pwede ng corporation deposit sa bangko, trust fund, or currency deposit na mag-earn ng interest. 20%. Kasalanan. Kasalanan ba ito ba'y first time mapasok or na-kick out? Ito, first time mapasok. Okay, number 2, ang corporation can also earn royalties from sources within the Philippines. Kasi ang corporation, example, Jollibee. Ang Jollibee, pwede siyang magpa-franchise. Pag nag-franchise ka sa Jollibee, example, franchise ka ng Jollibee 50 million. And aside from the 50 million, every year magbabayad ka sa ng franchise. Ang franchise fee, ang royalty na binabayaran mo sa Jollibee ay naka-based sa iyong gross sales. Example, ang Jollibee ay kumita, isang franchise ng Jollibee kumita na 1 million. Gross sales, maliit lang yan. Gross sales. Tapos 1 million, ang franchise fee for example ay 5%. So 5% ng 1 million ay 50,000. Franchisee, magbabayad ng 50,000 sa Jollibee. Taon. Royalty. Ibig sabihin yan, you can imagine, marami ang franchisee ng Jollibee. Sabihin natin 50, no? 50. At yung 50 ay magbabayad ng 50,000. So yung Jollibee kumita ng 2,500,000 sa royalty. Income yan ng Jollibee, passive income, then magbabayad siya ng tax. 20% ang kanilang babayaran ng tax doon sa kanang royalty income.
natanggap sa kanilang mga franchise. Ang lakas ang ng Tita Jollibee, di ba? Gamitin lang yung pangalan, inventory, marketing strategy, system, infra, kumikita na sila bawat taon. Ang 50, sample lang to eh. Hindi ko naman siya, wag ganun basta alam ko 5% karamihan, no? Ang royalty fee na binabayaran sa franchisee. Sa Jollibee, depende sa gross sales ng isang company. Teka, are you still with me? Kikita ko siya Lubrico, Quijada, Paratas. Sino ba? Vicente. Nakikita ako eh. Then, sila lang yung active. Okay. Number 3, interest income from income from depository under expanded. Ito yung mga currency deposit. Iba yung tax sa peso account, yung tax sa mga dollar account. 15% na pag dollar account yung deposit. So, bakit kailangan may dollar account? Siyempre, pag mayroong mga kliyente, di ba? Kliyente, global company ka, mayroong mga client abroad. So, talagang, kahit meron kang dollar deposit sa mga bangko, or you have a relative abroad, kaya remitting dollars or euro sa'yo. So, ang papasok dito, euro. So, pag binidro mo yan sa bangko, pwedeng naka-convert na yun sa Ako dati kasi, dollar ang inalo ko, dollar ang aking pan. Kasi minsan, mas mababa yung pag pinonvert nila sa peso, mas mababa. E dati ang binibidro ko, yung dollar talaga. Ako na lang magpapapalit. Mas malaki yung palitan. Okay? Now, ang isang corporation, it can also be a shareholder, stockholder, or partner ng isang existing company. Sa isang corporation, pwede sa mag-earn ng dividend. Okay? It's either cash dividend or property dividend. So, wala siyang tax. Now, the same thing, pag isang corporation ay nagbenta ng property, tapos meron isang gain, so that is 6% CGT. 6% din. So, the bottom line, pag nagbenta isang individual property, at nagbenta isang corporation property, parehong tax. 6%. Okay? And, ganun din sa number 6, pag binenta mo yung stock, dalawang klase pag-earn mo ng pag-earn ng stock investment, di ba? Through dividend or through sales of your stocks. Kaya nga, pwede ka maging may-ari ng isang corporation. Kahit hindi ka nagtayo ng isang corporation. If one stockholder is willing to sell his stocks sa kanya, example, si Manupot, no? Manupot, anong company ang gusto mong bilhin? Christian. Anong paborito mong company? Christian. Jollibee, McDo, Asal, no? Tapos si Christian gustong bilhin yung Inasal. Okay? May-ari di ba? Ang majority stockholder ng Inasal ngayon ay Jollibee. Di ba? Hindi na yung may-ari. Di ba? Hindi na ng Jollibee yung mga Inasal. Sabi ni Christian, gusto ko nga ako maging majority stockholder ng Mang Inasal. Example, ang benta ng Mang Inasal na stock ay 100 pesos per share. Tapos kakantahan ni Manupot ng ibang stockholder, uy, benta mo sa akin stock mo. Uy, benta mo sa akin ang stock mo sa Mang Inasal. Hindi ka na nangyari, binibili na sa kanya. Tapos pag karamihan ng stock, if majority ng stock ay Mang Inasal ay nabili na Christian. Example, ang total stocks ng Mang Inasal ay 10,000. Tapos 6,000 stocks ay binili ni Christian. Sa ngayon, ang majority
stockholder ng Panginasan. Hindi siya nagtayo. Pero sa ngayon ang pinakamay-ari na ng Panginasan. Majority holder siya eh. Ay maganda sa corporation, di ba? You can purchase stock sa isang corporation and later on, ikaw na magiging majority owner corporation. Kaya iba binibenta yun, binibenta ng mga stocks kasi nga, pag yung presyo ay maganda, o di ba ibenta mo ta. Ang presyo ng Jollibee stocks ko, 150, paano pag bibili nila ito ng bibilin sa akin ng 190 bawat isang piraso. Binibenta ko na sa aking stocks, no? Para meron akong kita. Pero pwede mangyari sa mga corporation. Kaya si Ramon Ang, isa dati yung may-ari ng San Miguel Corporation. Dati si Danding Kuang ang may-ari ng San Miguel. And Danding Kuang ko sold his shares to Ramon S. Ang. Kasi Ramon S. Ang ngayon ang may-ari ng majority owner ng San Miguel Corporation. Because of number 6, selling shares of stocks. Question. Okay. Okay, let's move sa ito naman yung mga countries na sarap puntahan. I don't know if this one is updated, but these are the countries that are not taxed. Sobrang yaman nila. Para lang ko nagbago na itong mga country na parang ngayon may tax na rin mga tayo. Pero may mga country sobrang yaman like Monaco. Nagtayo sa kwentuhan nila. Di ko marinig kwentuhan nila. Tax on non-resident alien. Babasa nga to. Danica. Tax on non-resident alien engaged in trade or business. A non-resident alien engaged in trade or business shall be subject to the same income tax rates as a citizen and a resident alien. Exceptions: cash and or property dividends received by a non-resident alien individual shall be subject to a final tax of 20%. For citizens and resident aliens, the rate is 10% beginning in the year 2000. Okay. Can you recall what is a resident alien? Di ba ang alien foreigner? Kapag sinabi natin non-resident alien, ito yung mga foreigner na hindi nakatira sa Pilipinas. Pag sinabi natin non-resident alien engaged, ito yung mga alien or foreigner na hindi nag-stay sa Pilipinas pero nag-business sa loob ng Pilipinas. Is it possible? Yes. Di ba? Pwede ka mag-business kahit wala ka sa Pilipinas eh. If your business is global and internet-based, tulad sa akin, meron akong kaibigan. Ang kanyang business ay siya nagde-develop ng mga websites. And he's being paid per hour. Ang mga kliyente sa iba-ibang country. So wala sa mga Pilipinong kliyente, majority are foreigner. So, ang business ay online, pero mga kliyente niya ay wala sa Pilipinas. So he is considered as non-resident alien nung country na yon. Pero wala sa doon. Yan. So, non-resident alien pero engaged in trade or business. So magkano kita? Ang kanyang kikinikita dito ay subject tulad din example, kung makikita siya in dollars. Tapos tinatax siya, meron siyang tax.
Pero pag siya ay merong dividend, 20% subject to final tax. Kasi ang isang alien naman ay pwede kang maging may-ari ng isang Filipino company. Pero majority, hindi pwede magtayo ng isang company ang isang foreigner na siya ang complete may-ari. Dapat hati. Example, pag isang foreigner ay magtatanim ng negosyo Pilipinas, dapat meron isang kasosyo na Pilipino. Hindi pwedeng talagang total foreigner tapos magtatanim ng negosyo Pilipinas. That is not allowed. Dapat meron kang kasosyong Pilipino. Pero lang yung mga multinational company like McDo, iba yun eh. Pero magtatanim ng Pilipinas first time. Magtatanim ng negosyo Pilipinas for the first time. Tapos dito mo siya itatayo, so using Philippine law, so domestic corporation yan. So hindi siya pwede magtayo ng sarili lang niya. Dapat meron siyang kasosyo or majority ng owner ng isang corporation ay Pilipino. Ang foreigner ay lang siya, minority. Meron siyang dividend tatanggapin kasi may-ari siya ng local corporation. Magkano tax? 20% final tax. Kasi later on with experience, may mga estudyante ako baka meron dito nag-invest sa stocks. I have students na talaga nag-invest sa stocks. Sa aming university, may mga sinala ko doon, investment in stocks. Sa Quezon City University, meron din ako doon mga nag-invest sa stocks. Kasi nga, ang stocks na convenient online. Hindi tulad dati na wala pang internet. Pag mag-trade ka ng stocks, pupunta ka talaga sa Makati para alamin yung presyo ng mga stocks. Ngayon kasi, publish online yung mga prices. Pwede kang mag-trade online. Pwede kang bumili ng stocks online. Pwede kang ibenta later on. Parang bayan silang ng stocks. Parang parang you buy low and sell high. You buy low and sell high. Yan ang stocks. Parang bayan sila. Kaya lang, syempre, ang presyo niya, pabago-bago. Bili mo ng piso, mamayang gabi naging 1.50 na siya. Dito tumubunga. Pero pag may mga gera, binili mo ng piso, kinabukasan, 75 cents lang presyo. So, bumababa ang presyo ng stocks. So, may risk. I think this one is the last slide. Ito naman yung non-resident alien that engage in trade or business. Ang kanilang tax ay 25% sa lahat ng kanilang klase na income. Pag di sila bayad ng tax, hinahabol ng BI. Ng Bureau of Internal Revenue. Okay. Andito ba yung siya, may classmate ba kayong Ilanga? Kasi naka-request sa aking group chat. Classmate ka ba to? Jaja Ilanga. Ka-block niyo to? Jaja Golciano Ilanga. Nandito ka ba? O kilala niyo to? Kasi inad to inad ni Jaika. Kasi wala naman sa group chat ko, saka di rin umattend dito. Kasi aking attendance ay wala, hindi umattend. Okay guys, yung mga tinatawag kanina, sabang dito, di pa pasok kayo sa attendance pero late na ha.
So you type your name sa ating chat box. Meron ba dito ano? Hindi natawag? Attendance kanina? I will mark as late lang. Hindi siya absent. You type your name in the chat box. Para doon ako titingin para i-record ko dito. Chat box ha. Sample sa aking attendance na mark dito as absent. Alam, Consoles, Baclahan, Pidavides, Caspen, Andres, Dano, Fernandez, Quintapa, mga dito Marcelo, di ba? Moises, Nunez, Pabulayan, Pamplona. Ay, Pamplona, wait ba ito? Tubo, Purisimo. Ayan, you type your name sa chat box para may record ko kayo. Okay, questions? If you don't have questions, we'll upload an activity. Okay, pag nakapag-type na kayo, may tiger exit na. Pag na-type pangalan sa chat box, mga link. And by everyone.